Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Simple lang, sabi niya, BBM resign. Anong dahilan? Isinare ni Attorney Guanzon ang balita ng Billionaire News Channel with Corina Sanchez na nagbabalita. Ang World Bank report mismo nagsasabi, binasag ng World Bank ang rosy picture o sinupalpal ng World Bank ang pinagmamayabang ng Marcos administration na economic achievements daw nitong kanyang administrasyon dahil hindi maabot-abot ang economic targets. Mahina ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Pakinggan natin ang balita. Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. The Philippines has recorded robust deceleration. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. On the supply side, we see a deceleration in services, and given the export story, we see a deceleration in industry. Manufacturing has of course been affected by the global policy uncertainties. Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa ang World Bank na mababalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit this year. So that's our expectation, is that the government is committed to implementing its budget and its medium-term fiscal framework. And over the medium term, as I mentioned, the key is to gradually narrow the deficit to rebuild fiscal space. Hindi rin ligtas ang bansa sa banta ng tariffs. Binigyang pansin ng World Bank ang 90-day pause sa tariff hike ni US President Trump. Banta ito sa investments at exports ng Pilipinas. Ang rekomendasyon ng World Bank, The optimal response. Okay. So yan World Bank report na yan Una, pag-usapan natin yung deficit, budget deficit. First quarter pa lang yung sinabi. Nako, sa laki ng gastos ng gobyerno, lalo na itong nagdang eleksyon. Tapos, kung saan-saan dinadalang pera, baka mas malaki ng balance deficit, budget deficit natin ngayon. Kaya napupuna ng World Bank na hindi maganda yan. Yung alaki ng ang budget deficit po is magkano ang na kolektang taxes, magkano yung gastos. Mas malaki ang gastos, kakaunti yung revenue. Kaya mapipilitan ng gobyerno mangutang. So dahil sa palautang ang Marcos Jr. administration, nako, lumobo na sa sobra 17 trillion na ang utang natin as of now. Nakakalimutan ko na yung So next, economy. Ito June pa lang na report ito Hindi pa pumutok yung flood control o corruption scandal. So nung hindi pa pumutok ang flood control scandal, mababa na ang ating economic growth. How much more ngayon? Itong third quarter ng September, grabe yung pagbagsak
from 5.5% nung 5.5% nung second quarter, lumagapak ng 4% na lang third quarter. Nobody expected that to happen. Biglaan lang. Bakit? Dahil sa epekto ng corruption scandal, nawalan na ng confidence ang business confidence, both local and foreign investors, nawala na. Kaya lalong umaamin naman ang gobyerno na lagapak talaga, umaasa na lang ang gobyerno na babawi sa next year. Kaya lang, kung paano sila makakabangon, it remains to be seen. So yun po ang kalagayan ng ating bansa. Bumubulusok ang peso. 59.22 yung recorded 3 days ago. Yun na po yung highest in history na devaluation ng peso. 59.22. Ano pa? Philippine Stock Exchange. Bulusok din. Foreign direct investment. Bumubulusok din. Ano pa? Hunger rate, yung survey ng SWS. Dumarami ang mga bilang ng Pilipino na nagsasabing nakakaranas sila ng involuntary hunger. So, ang ating executive secretary, kung ano-ano pang bulatik, ano sabi niya, better days are ahead of us. Next year daw, babawi. Ang problema, paano? Ang utos ngayon ng administration, Pangulo, sa kanyang mga kabinete is attract more investors. Kung ako yung namumuhunan, bakit ko isusugal ang aking pera sa isang bansa na walang kasiguruhan? Kaya puros wait and see. Ngayon ang nangyari, na nababahala na ang Employers Confederation of the Philippines, ang presidente nila, Mr. Sergio Ortiz Luis. Wala na, halos zero na daw ang mga foreign investors na nagpupunta sa bansa para maghanap ng opportunities for investment. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na ni ang matabagan og yero si Lola. Dako akong pasalamat nga makaatop gid ko. O so mao ni ang balay ni Lola. So makita nimo nga tulda lang. Oh. Ang atop o ang iyang kuan dingding. So luoy kay ilang kahimtang, oh. O so mo gyud ni ang naa sa sulod, oh. So makita nimo nga kuan lang gyud ang tolda lang gyud ang ilang atop, ang ilang dingding pod. So makita nimo, oh. So mo ni ang ilang kahimtang. So mo ni ang ilang abuhan. So kita mo ipagkuan na lang og gaan karton ang trapal lang gyud ang abuhan. Mo pud ni ang ilang higdaanan. Og karon unsa imong masulti nga natagaan mo gyero nga tulda lang di ay ang inyong balay? Nagpasalamat ko sa Ginoo nga ikaw gid ang gihimo nga instrumento nga mohatagan gid mi og sin nga makaatop sa among balay. O so makaatop na gyud mo kay tulda lang gyud og pilpod ang dingding ba. So
Pila na gyud ay ni katuig ang inyong balay nga anong tolda naman lang ang inyong atop. Duha. So duha na ka tuig. Tungod sa among kalisod, kutob ra gyud among panginabuhian sa kaon. Oo, so unsa gyud ang trabaho sa imong bana di ay? So mag-uuma lang siya. So pila na imong edad? So 26 na ka. Sige na kay anak. Naa. Sige. Sige, salamat.